Amen. Sige, let me share a message today entitled Prayer Moves the King. Yan. Sabi mo nga, prayer. Yan. Prayer that moves the King. So, can I ask, no? Can I ask lang po at kung ikaw ito, you can just raise your hand. Okay? Sino po dito sa inyo ang naniniwala sa panalangin, sa prayer? Yan. You believe in prayer. Sige, you can raise your hand. Wow. Okay, ganda. Sino naman sa inyo na-experience na ang power ng prayer? Diba, pinag-pray mo na bumango yung bunganga mo. Ayun, mabango na, no? Pero yung iba parang ano pa rin, no? Parang the pit of hell pa rin yung bunganga, 'di ba? Ganun mo yung katabi mo, parang diyan galing yung impyerno, ano? Parang gano'n, no? May mga ganung bunganga, ano? Biro lang po, no? Pero some of us here, you prayed for something and God answered, right? For example, siguro for specific sickness, no? Pinagaling ka ni Lord, or some of us, you're praying for a provision and God provides, right? So thank you Lord, di ba? Yun nga, but in scripture, alam niyo po ba that in one of Jesus' parable, kasi si Christ, mahilig siyang mag-share ng parable. So a parable is a simple lesson that has simpleng story lang siya na makaka-relate ng lahat na meron siyang spiritual meaning. So papansin nyo, ang Bible, punong-puno siya ng mga teaching ni Christ, ng mga parable. So during this time, nag-share siya ng parable para ituro ang importance hindi lang ng pananalangin, pero ang pagiging persistent in prayer. Okay? Kasi marami naman nagpipray na, tama ba? Pero iilan lang yung tuloy-tuloy at hindi humihintong manalangin. So babasahin ko yung English, basahin nyo po yung Tagalog. Kasi I'm not used to speaking Tagalog, so basahin ko yung English. So NIV translation, then Jesus told his disciples a parable to show that they should always pray and not give up. Verse 2, he said, in a certain town there was a judge who neither feared God nor cared about what people thought. Okay, next. And there was a widow in that town who kept coming to him with a plea. Grant me justice against my adversary. For some time he refused. But finally he said to himself, even though I don't fear God or care what people think, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me. Verse 6, and the Lord said, listen to what the unjust judge says. Okay, next. And I will not bring about justice for these chosen ones who cry out to him day and night. Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? Sa ang Bible version, let's read po, basahin natin. Verse 3. Mm-hmm. Mm-hmm. At sinabi ng Panginoon, makinig kayo at sa sinasabi ng masamang judge. Verse 7, di ba ibibigay ng Diyos ang hustisya sa mga pinili niya, sa mga nagpipray sa Kanya, araw at gabi? Tatagalin pa ba niya bago siya tumulong sa kanila? Sinasabi ko sa inyo, ibibigay niya agad sa kanila ang hinihingi nilang hustisya. Kaso, may makikita ba ang Son of Man ng mga taong may pananalalig pag dumating siya? God bless His word. So, ito yung story, ito yung parable. There was a widow, pag sinabing widow, wala siyang asawa, namatay, looking and asking for justice. Hindi naman sinabi kung ano yung particular na hinihingi niyang tulong. Okay? So, itong judge na hinihingian niya ng tulong ay walang respeto sa tao at wala siyang takot sa Diyos. So, in short siguro, masama itong judge na ito. At first, nag-refuse siya to help, no? Kasi nga, para siguro sinasabi siguro nung mamang ito, no, o judge na ito, diba? Pake ko sa'yo, siguro sabi niya, pake ko. Siguro sabi niya, no, anong pake ko sa'yo, anong pake ko sa widow na yan, di ba? Pero mapilit yung widow, araw-araw siguro, no, pandun siya sa sige na, sir, boss, di ba? Bossing, yeah, pwede na, sige na. Ganun, paulit-ulit, no, hanggang sa dumating yung time nga na nakuha niya ang hustisyang hinihingi sa judge na ito para hindi na bumalik at mangulit-ulit. Tama ba?
So, sino po dito ang nagkasakit na, or dumaan na po sa isang matinding sakit? Sige, taas lang ang kamay. Okay lang ba? Oh, grabe naman yung iba. Hindi man lang kayo nagkasakit. Salamat sa Lord. O sino po dito nasa trials or dumaan ka na sa trials? Pare yan, no? Magkakasundo tayo dyan. No? Pero tanong ko po, kailan ba gumagalaw ang Diyos sa buhay ng isang tao? No? Kailan ba siya nagmo-move o kailan ba siya kumikilos sa buhay ng tao? Alam mo, your prayer can only move the king. No? Akala ko dati, pag nagkasakit ako, automatically, pagagalingin ako ni Lord. Akala ko dati, kapag ako'y nasa trials, automatically, sasamahan ako ni Lord. Akala ko, pag ako'y nasa problem, automatically, bibigyan na ako ng sagot. But that's not the case here. So, malinaw na ang prayer should, yun nga, importante na nanalangin tayo sa Diyos. Why? Because, yun nga, napapagalaw at kilos mo si Lord, hindi dahil may pinagdadaanan ka, pero dahil nananalangin ka. Are you here? Diba? Kaya maraming Kristiyano nakakalungkot or maraming tao nasa pagsubok sila. Bakit ganoon? Parang walang nangyayari sa buhay ko. Di pa ako umagaling. Yan yung problema natin kasi hindi naman tayo pala nananalangin. Pero ang question, pero paano Reb kung nagpipray naman ako pero wala naman nangyari? Sino po dito amin kayo nangyari sa inyo yun? Diba? Nagpipray kayo Lord for specific sickness, for specific trials sa buhay. Pero bakit hindi siya nasasagot o parang walang ginagawa ang Diyos? Okay? Siguro ang problema, hindi ito basta prayer lang. Tanong siguro natin, ano kayang klaseng prayer yung tinutukoy dito ni Jesus? Anong ingredients meron ang panalangin tinutukoy ni Jesus? And what separates the simple prayer sa prayer na sinasabi ni Jesus is the word perseverance. Can you say with me, perseverance? The word perseverance means persistence. Can you say with me, persistence? Ito yung persistent ka in doing something despite difficulty or delay in achieving success. Are you here? In short, parang ganito yan. Okay, pag may perseverance ka pala, it means kahit mahirap, are you here? Kahit mahirap, kahit matagal, kahit mukhang imposible, kahit na may kahit pa, mananalangin ka pa rin. Kasi diba, marami sa atin, nagpipray tayo tapos nung walang nangyari, anong ginagawa natin? Hindi tayo nagpipray. Right? Sometimes we're asking God for a specific thing, we're praying, tapos hindi naman nasagot. Sige, mangungutang na nga lang ako. Minsan ganun, di ba? Yung parang, ang bilis natin hindi tayo persistent. So wala palang problema sa prayer mo, nagpipray ka naman. Pero sinasabi ni Christ, the only prayer that moves the king is a persistent prayer. A prayer of perseverance. Are you here? So ngayon, pag-usapang perseverance, may dalawang bagay dapat meron tayo. Una-una, hunger. Sino po gutom na? Kanina nung first service, nung nag-preach ako, gutom na gutom ako. Oo, kasi hindi pa kami kumain. Salamat na lang. Pinakain, may binibentang pagkain dito sa labas. Sa mga gusto po, sabihin nyo lang para may percentage kayo doon. So, isang component ng perseverance is hunger. Diba? Sino po dito na-try nyo na pong nagutom ng sobra? To the point, wala ka nang pakialam, makakain ka lang. Diba minsan, hindi pa pala luto, kinain mo na, pangilatan. Diba? Minsan ganun tayo. Minsan, sino po na-try nyo, nagluto na kayo, okay na lahat, tapos hindi pala naibaba yung rice. Alam niyo yan, yung pag may rice kayo na, automatic rice cooker, alam mo yung talagang may tubig pa siya, yung may mga gila-gilata, alam mo yung, ganun talaga, no? Di ba? Tapos minsan, for example, dahil ang tagal-tagal ng rice, kahit alam mo yung, para pang arroz caldo di ba? Para pa siyang lugob. Di, pwede na yan, makain lahat yan. Kasi gutom ka O may mga times, kumbaga, anong tawag sa ganun yung di siya luto? Malata, di ba? Yung parang binigay mo na lang sana sa aking di ba? Yung bigas na lang sanang binigay sa akin, no? Parang gano'n, di ba? Gano'n kapag gutom ang tao, talagang gagawin mo ang lahat, makakain ka lang. Tama ba? Iba ang gutom, gagawa ng paraan. Di ba? Na-try nyo na po ba yung, ma'am, CR lang po. Sa school, di ba? Yung sa school, pero pumunta ka na sa kantin, tama ba? Makakain ka na doon kasi hindi ka nakakain sa bahay. O kaya naman, nagkaya ka ng pagkain, tara, kain tayo guys. Tapos wala ka palang dalang pera. Tapos yung inaya mo, siya pa yung nanlibre sa'yo. Di ba? Para-paraan yan, di ba? Ginagawa natin ng lahat. Pero siguro
on a serious side, maraming tao ngayon, yung iba nga uutang pa eh, tama ba? Na parang hindi na utang kasi hindi naman babayaran, tama ba? At yung pinakalas, yun nga, yung iba, gumagawa na sila ng krimen para lang makakain, tama ba? O, tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang gutom yan? Ingat ka dyan, no? Baka makagawa ng krimen yan, ano? Pero, doon natin makikita how important it is or kung paano katindi ang isang tao na gutom. Are you here? Are you here? At sinasabi sa pinag-uusapan natin, pag may perseverance ka daw, merong kang gutom. Kasi hindi siya pinagpapalipas eh. Di ba? May sasabi sa nalipasan ng gutom. Pero okay naman yun eh. Pero yung uhaw, iba rin yung uhaw. Ano? So, dapat ganyan pala ang attitude natin towards our prayer to God. Kapag nagpipray tayo, dapat may gutom tayo. Di ba? God is sovereign, yes, but don't let that stop you from praying earnestly with perseverance. Alam mo problema natin, ba't may mga ilan na grabing sagutin sila ni Lord, pero bakit may mga ilan na parang hindi sila sinasagot ni Lord? Siguro ang problema, hindi naman sa hindi tayo nagpipray, pero hindi ka kasi gutom eh. Nagigets niyo ako? Yung may iba talagang syempre may sipag yun, may tiyaga, pero iba yung dasal nila kay Lord. Lord, pwede lang. Ganun sila yun. Alam mo yung may hunger. Okay lang ba kayo? Parang literal, nagutom kayo. Iba-ibang hunger atang alam ninyo. Pangalawa, na ingredients ng perseverance is passionate or passion. Diba? Reb, naka-down ni passion ako. Diba? Iba yun, no? Isa pang ingredient ng perseverance is being passionate. Can you say with me, passionate? Alam mo, tinatanong ko minsan, bakit kaya may mga taong successful sa isang bagay na hindi ka naman successful? Now, when I ask, kunyari, for example, si Ray, magaling siya sa ganitong part o sabi natin magaling siya sa hindi ko alam kung saan siya magaling, no? Parang parehas kami kasi nito, parang hindi ko talaga. Pero for example, di ba may isang tao, magaling siya sa part na ito, magaling siya magluto. Tapos ikaw, hindi mo, kahit anong gawin mo, para talagang, alam mo yun, sana hindi ka na lang nagluto. Alam mo yung ganon? Ang dami mo nang nilagay na magic sa sarap mo, magic sarap, magic sugar, wala pa rin. Pero may mga ilan na parang, bakit ganon? Parang asin nga lang, ginagano lang nila, asin, sarap na. Tama ba? Alam mo, what makes us different? Hindi dahil mas magaling siya, pero dahil mas passionate siya doon. Kasi sa totoo lang, mahirap naman lahat eh. Tama ba? Mahirap magluto, right? Mahirap. Ako, sa totoo lang, sa aming mag-asawa, si Pastora Jubel, ang galing maglaba po niyan. Alam niya, kasi ako pa naglalaba ako dati, walang hiwa-hiwalay yan. Talagang magkakaibigan yung mga yan. Si Pastora Jubel, nagulto ako bago maglaba yan, talaga yan, naka-separate. Alam mo, may maayos. May decolor sa hindi decolor. Basta ganun. No? Tama ba? Pero ako, hindi ako ganun eh. Pero pag nagluto ako, very passionate ako kahit anong pagkain niya. Si Pastora Jubel, hindi, sige na, bahala. Itlog nga, nahirapan pa nga minsan eh. Diba? So, ganun yun eh. Yung pag-passionate kayo sa isang bagay, kahit mahirap siya, kaya mo siyang gawin at kaya mong mag-persevere. Why? Kasi passionate ka doon eh. Tama ba? Okay lang ba kayo? Kaya nga, in getting a degree, no, lagi kong ina-advise, lahat mahirap, pero kung saan ka passionate at kung anong gusto mo, yun ang kunin mo. Kasi nakakalungkot naman, di ba, hindi ka matalino, mag-HRM ka na lang. Di ba, minsan gano'n naririnig natin? Ano pa yung gato ka na lang, huwag kang maglo-lawyer, huwag kang magdo-doctor. Sabi ko, grabe ka naman. Naintindihan niyo ako? The point is, mahirap talaga halos lahat naman. But magkakatalo na lang kung are you passionate about it. Kasi I believe, pag sinabing passionate kasi, hindi ibig sabihin kayang-kaya mo. Hindi. Mahirapan ka. Pwedeng baka may point na parang hihinto ka na. Pero dahil yung passion mo, tutuloy ka. Kaya nga sabi yung sa movie, yung The Three Idiots, di ba? Make your passion your profession. Hindi nyo alam yun, ano? Di ba? Di naman biblical yun. Kaya nga sabi dito, what you are passionate about, you will persevere. Alam mo, nakita ko, ba't may mga ilang church sobrang successful sa ministry? Kasi passionate sila eh. Are you here? Bakit may ilang tao passionate sila sa kanilang trabaho? Naging successful sila sa isang trabaho nila. Kasi passionate sila eh. Ikaw, nagtatrabaho ka lang, siya passionate sa trabaho niya.
Hindi lang basta grind yun. Talagang deep inside talaga yung, alam mo, excited yung hindi yung, Monday na naman. Diba? Sino pa dito, hindi pa naman Monday, pero nasa isip mo, Monday na. Pero yung mga passionate na tao, excited yun. Yung iba, pinagpipray lagi, sana may bagyo, di ba? Parang walang pasok. Minsan ganun, di ba? Nasa isip natin. Walang passion yung ganun. Downy passion lang, no? Sa bahay nila. Pero hindi sila passionate. Alam mo, kung gusto mo talaga, di ba, na kumilos ang Diyos sa buhay mo, be passionate about it. Yan ang problema natin eh. Maraming Kristiyano nagpipray sila, pero hanggang bunganga lang, but they're not passionate about it. That's why hindi kumikilos ang Panginoon sa buhay nila. So knowing that perseverance is a key factor that moves a king, alamin natin what perseverance proves. Dalawang bagay and we're done. Okay, unang-una, perseverance proves, number one, faith in God's power. Kapag may perseverance ka, no, hindi ka humihinto, tuloy-tuloy ka, kahit may pagsubok, kahit may problema, kahit mukhang walang sagot, okay, it proves that faith in you have faith in God's power. Meron kang pananampalataya sa Diyos. Ito, hihingi ako ng sorry sa inyo. Kasi baka naituro ko isa inyo ito noon, pero binabawi ko na. Okay lang naman, di ba? Parang ayaw niyong magkamali. Si Reb nagkamali ng preaching. Kasi dati, isa sa mga tinuturo ko po na theology, yung pag nag-pray tayo kay Lord, isang beses lang. After nun, pasalamat mo na kay Lord. Be thankful. Nalala niyo yan, sinishare ko yun sa inyo. Ngayon, umaamin na ako, pasensya na po. No? Bakit? Kasi nakita ko, yung ganun palang theology, parang dinidebunk niya itong turo ni Christ. Are you here? Kasi nga, we've been taught by this theology of once we pray and ask God for something, the next time you do is just thank God for it because He already hears our prayer. Di parang paulit-ulit. Tama ba? Pero, hindi yun yung sinasabi ni Christ eh. Sabi niya, in example niya, dapat pag humingi kayo, pag lumapit kayo sa, dapat parang ganun kayo. Ano ba yung ginagawa ng isa? Makulit, di ba? Ulit-ulit, sabi, ganito, ganyan. Actually, ako din po, this is what I believe for years. Pero it looks like kontra nga ito sa teaching ni Christ sa parable na pinag-aaralan natin today. Bakit? It seems, listen, that Jesus is teaching us that in prayer, we should keep knocking, we should keep asking, and we should keep seeking. Si Gianna, hi anak, nanonood siya sa live, no? Si Gianna po, no? May style yan na yung tanong ng tanong. Sinabi ko na, Gianna, later going to SM, ha? Dad, we're going later. Ganun yan, paulit-ulit. Alam mo yung ganon? Tapos, alam mo minsan nainis ka na kasi paulit-ulit. Sige, tara na nga. Alam mo yung ganon? Yung, let's go na, kulit-kulit mo naman. Tapos may times yan na, kasi pag nagko-connect group kami, nasa kabilang kwarto yung yung kwarto ko. Eh, alam niya may tao sa loob. So, gagawin niya, katok yan ng katok. Dad. Ulit-ulit yan. Ako naman, kahit ayaw kong buksan, wala akong choice kundi buksan. Bakit? Kasi makulit eh, tama ba? Yun yung sinasabi ni Lord. Naintindihan niyo ba ako? Kaya nga sabi ng Matthew 7, verse 7 to 11, napanood niyo ba nakita niyo ba yung sa Facebook, yung pinanganak ng 7-7, at 7-11 or 7-11 pinanganak at 7 basta nakalimutan ko na. Basta yun. At nilibre siya ng libreng scholarship, tama ba? Oh, sa buong wala namang connection yan, no? Nakita ko lang 7-11. Matthew 7 verse 7-11, ask and it will be given to you, seek and you will find, knocks and the door will be open. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be open. Sabi niya, sino sa inyo dito, di ba yung anak mo humingi ng tinapay, binigyan mo ng ahas, o binigyan mo ng bato? Humihingi ng isda, binigyan mo ng ahas. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? Sabi niya, kung yung masamang tao nga, nagbibigay ng mabuti sa mga mahal niyang tao, si Lord pa kaya na napakabuting Ama. Pero anong kailangan? Ask, search, and knock. Now, may tanong po ako sa inyo. Bakit tayo kumakatok sa isang pintuan? Ba't tayo kumakatok? For example, bahay, kung pintuan. Ba't tayo kumakatok? Kasi? Sarado? Ano ba? Para makapasok? Aside from makapasok? Alam mo, na-observe ko, listen na. Na-observe ko,
Okay? When you keep knocking, listen, it means, you know, there's someone on the other side of the door, right? Kapag kumakatok ka, parang alam mo, andun siya eh. Baka siguro nasa CR lang. So, sige, katok ka pa ng katok. Kapag hindi siya sumagot, anong gagawin mo? Sumisigaw ka na. Ma'am, Lazada, minsan ganun, di ba? Shopee po, ma'am. Palala ko sa amin, pag naririnig ko na, Sir Paul, mga ganyan, Ma'am Jobel, alam nila, yung order na yun. Tsaka makulit yan, tama ba? Nakita ko po, okay, kahit nga hindi ka sure kung may tao kakatok at magsisisigaw ka eh, tama ba? Kahit nga may aso minsan eh. At lalo pa kung alam mong may tao doon. Di ba? So, lumalabas na when you keep on praying, it means you know there's on the other side of the prayer. Why should we need to keep on praying? Bakit persistently? Kasi alam mo nakikinig si Lord. Yung problema sa atin, kaya ka humihinto kasi alam mo, akala mo wala nang nakikinig sa'yo. Akala mo wala nang, di ba, wala nang Diyos na sumasagot ng panalangin. And how many times do you pray for the same thing? Di ba? May mga ilan ba sa inyo dito? Nakailang beses ka na nag-pray, 10, 5. Alam mo, let me tell you this, baka yung ilan sa prayer mo, 5 beses na lang, darating na. Yung problema, huminto ka eh. Are you here? Ako, magigets nyo to eh. Kasi ako nga si Gianna, sabi ko, ito yung mga may anak dito, di ba? Ganun yun, yung ang kulit-kulit nila. Eh kahit hindi mo pa ibibigay sana, wala na akong chase. Sige, ibigay ko na, ang kulit mo eh. Tama ba? O baka naman yung iba sa inyo, nagsisimula ka palang manalangin, humihinto ka na agad. Dalawang prayer ka pa lang. Are you here? Nga pala, mamaya, mas pag-uusapan natin yan. And perseverance proves you have faith in God's power. Nakita ko po, faith is not risking, but it is trusting. Pakita natin yon. Faith is not risking, it is trusting. Kala na iba pag faith, it's a risk. Na parang, ay, risky yan, di ba? Alam mo, na-realize ko, pero, tanong ko po, kailan nagiging risk ang faith? Ha? Kapag? Listen to this. The only time you are risking is when God is not present. Are you here? For example, you started a business. You have faith na lalago yung business mo, pero hindi mo naman in-invite si Lord doon. That's risky. Because God is not there. Are you here? Risky pag wala si Lord, pero pag present si Lord, just trust Him because He will move. Amen. Hindi yata naintindihan. The only time, listen, the only time may risk ay kapag hindi ka na nananalangin. Kaya sabihin ko sa'yo, listen to me, nagtatrabaho ka, pero hindi ka nananalangin, sabihin ko sa'yo, risk yan. Risk yan. Nag-aaral ka, hindi ka nananalangin, risk yan. May pamilya ka, hindi ka nananalangin, risky po yan. Nag-start ka ng business, hindi ka nananalangin, risky po yan. Sino po dito gustong gumalaw si Lord sa buhay niya? Sino gustong gumalaw ang Diyos sa pamilya niya? Sa business, sa career. Parang pahina ng pahina. Sa marriage. O parang ng marriage, lumakas kayo ha. Sabi naman kayo. Listen to me, have perseverance, trust in God's power. Amen? Sabi mo sa tabi mo, tiwala lang. Oh, thank you Jesus. Pinakamalakas po na palakpak sa Panginoon. Diba? Nagtitiwala ka sa kapangyarihan ng Diyos. Okay? Grabe naman yan. Pangalawa, and this is where I end, perseverance proves. Number 2, trust in God's nature. Kanina, you trust in God's power, yung magagawa ni Lord. Ito naman, kung sino siya. You trust of who He is in your lives. Sabi nga po ni Pastora Jubel last week, di ba, prayer does not change God. It changes you. O, di ba, umulan na naman pala. Nakita ko po, perseverance changes you. Listen to me. May mga prayer pala na minsan, hindi sinasagot ni Lord kaagad, hindi dahil hindi siya capable. Pero kasi binabago ka niya. Are you here?
There's this principle, let me share it to you. The principle of the net, no? Nung walang mahuling isda, yung mga disciples, hindi pa sila disciple noon. Minute sila ni Jesus. Si Peter yun, no? Wala siya nakuha. Sabi niya, punta kayo ulit doon. Umaga na yun. Pagpunta niya, nakakuha sila ng large amount of fish. Nung pinag-aaralan namin, yung fish na nahuli nila, probably daw, 153 na isda. Yung nahuli. After nahuli, anong sinabi doon? Almost break. Almost siyang mapunit. Tama ba? Kasi ang bigat doon, 100. Ilang isda nga lang minsan bibilin natin sa bayan. Di ba? Ang bigat-bigat na. O siyempre kung malilit naman na isda, talagang malit lang kayo. No? Pero yun, mga isda. No? So, ngayon, ang principle daw doon, sabi nung pinag-aaralan ko, kung 154 daw yung isda, possibly mapunit na yung net. Nagets nyo? Pero dahil 153 siya, muntik lang mapunit. Na-try nyo na yung mga ganon, di ba? Yung may mga dala-dala kayo, yung muntik mapunit. Pero kasi nga, yun lang talaga yung capacity niya. Tama ba? Tanong ko po, pwede ba yung gawin ni Lord 160, 170 yung fish? Kaya pa ni Lord, no? Pero sa tingin nyo, bakit yun lang binigay? Kasi yun yung capacity lang niya. Yun lang yung capable lang siya. Possibly, pag sumobra yun, lahat ng pinaghirapan nila, yung amazement nila, mawala lahat. Listen to me. Minsan ang prayer natin, Lord, bigyan mo ako gatong pera. Lord, bigyan mo ako gatong bahay. Alam mo, hindi problema yun kay Lord. Ako naniniwala ako kaya bigyan ni Lord. But the problem is, you're not still capable. That's why God is not giving you yet. So the best prayer is this, Lord, help me. Hindi naman kailangang English, di ba? Ano sabi na ni Rep? English na. Lord, tulungan mo ako maging capable na i-handle yung mga blessings na pinagpipray ko para hindi ako mawala sa'yo. Kasi how many times, imagine mo, ang daming Kristiyano nagpipray, Lord, payamanin mo ako, Lord. Mambira, 1,000 lang binigay sa'yo, wala ka na sa church. Tapos humingi ka ng million kay Lord. Alam mo yun? Are you here? Lord, bigyan mo ako ng ganito, Lord. Magiging blessing ako sa iba. Ang damot-damot mo nga eh. Kaya kung pipicturein natin si Lord sa langit, tapos nagpipray yung Kristiyano, di ba? Tumatawa si Lord eh. Tinan mo tong anak kong ito, pray ng ganito, hindi naman siya capable. Nagagets niyo ako? Kaya nga, minsan magpasalamat pa rin tayo kasi nga, perseverance changes us. Now, balikan ko yung prayer mo. Tanong ko, may mga prayer ka bang di sinasagot ni Lord? Tanong ko, ready ka na ba? Ready ka na ba sa pinagpipray mo? Kasi ang dami kong nakita, hindi sila ready nung dumating yung blessing. Pero mostly, hindi naman binibigay ni Lord eh. Pero sometimes, binibigay niya para matuto pa rin tayo. Tama ba? But the best thing to do is, di ba, Lord, kaya nga alam niyo po ako, sa totoo lang, gustong-gusto ko lumago ang lighthouse. Pero sabi ko, Lord, salamat kasi alam ko, dito lang ako capable, Lord. Ito lang yung capable ko, kaya tinutulungan mo ako na magbago. So sabi ko, Lord, gusto ko mag-grow ang lighthouse. Kaya ang naging goal ko lately is to grow. Are you here? Kaya this July po, sinasabi ko po sa inyo, ang dami kong training na pupuntahan. Why? Because I want to grow. Kasi sigurado, pagdadami pa tayo, hindi ko na kaya. At possible, masaya ka. Sabi ko, ayaw kong dumami tayo na hindi naman naaalagaan. Ano yung church lang tayo na members namin? Hindi tayo ganun. Gusto ko isa tayong community na may pagmamahal sa bawat isa. And same through you. Are you praying for something and still God is not answering? Maybe the problem is you. Sabihin ko sa iyo, magbago ka lang. Bibigay na kagad ni Lord yan. Amen? Are you excited? Are you learning? Pinakamalakas naman ang palakpak si Lord. Diba? The only reason people stop praying because they don't know God. Because God or prayer is relational. No, kaya naman may mga tao talaga, di ba, na hindi sila, umihinto sila sa pananalangin kasi hindi nila kilala si Lord eh. Mas kilala mo pa ngayong Bombay eh. Mas kilala mo pa ngayong last pay later eh, kaysa kay Lord eh. Kung may problema ka, mas nilalapitan mo yun eh. Mas kilala mo yung barkada mo kaysa kay Lord eh. Kung may problema ka sa kalalapit sa barkada mo kagad, come on, hindi mo kilala si Lord. Amen? Yung widow, alam niya eh, yung judge ang makakatulong lang sa kanya kahit alam niyang masama at walang takot sa Diyos. Nag-persevere.
So the access to talk to God is highly relational. Kaya nga iba yung prayer ng may relasyon kay Lord. Sa prayer lang eh. Are you here? Alam niyo po, ngayon ko na-gets, di ba? Kasi, asan na tayo? Ayan, if you take your relationship with God deeper, it will take your authority in prayer higher. Alam mo, ngayon ko naiintindihan, hindi ko alam kung na-experience nyo to o nasabi nyo na ito. For example, may mga nagsabi sa akin dati na, Re, pag-pray nyo nga po ako kasi alam ko mas malapit kayo kay Lord. May mga ganun sinasabi natin. Nagpa-pray tayo kay Bishop, kay Mami Telma, sa mga pastors natin, coaches. Sabi ko, nung una, nasa isip ko, di ba wala namang favorite si Lord? Lahat naman tayo may access, lahat naman tayo pare-parehas. Pero na-realize ko, iba pa rin yung tenga ni Lord sa mga taong malapit sa Kanya. Kaya magugulat ka, may mga ilan talaga na pag nag-pray sila, bakit Rev, nung pinag-pray mo, sinagot ka agad ni Lord? Hindi dahil mas accessible ako sa Kanya, pero dahil mas lagi akong may time sa Kanya. And that's the only problem, kaya hindi ka pinapakinggan ni Lord. Tanungin ko sa iyo, paano ka mag-pray ba? Ang bilis, tapos puro pangangailangan pa. For example, tatay niyo ako, anak ko kayong lahat, dami naman ito, kawawa si Pas Jubel, ano? Ang dami ninyo, di ba? Tapos, di ba minsan sa mga magulang, okay naman mahal mo naman lahat Pero yung isa, pag hindi yun basta-basta lumalapit, minsan nilalambing ka lang, di ba? Minsan nga hindi humihingi tama ba? Nalalambing lang, tapos may isa kang anak na lalapit lang pag may pangangailangan. Sa tingin niyo, sining sasagutin ni Lord? Kahit yung hindi nga humihingi, bibigyan ko yun Kasi lapit na lapit sa akin Gusto niyo sagutin kayo ni Lord lagi? Huwag kang hingi. Sa prayer mo, lambingin mo si Lord. Lord, thank you napakabuti mo sa buhay ko. Worship ka naman, kanta ka ng isang song. Are you here? Okay lang ba kayo? Kasi the point here is this, yung prayer natin, napapagalaw natin si Lord. Prayer moves the King. And if you really want your prayer that moves the King, kailangan mo ng ganitong klaseng prayer. Amen? Na-realize ko po, the more time you spend with people, you learn their problems. Yan yung natutunan ko sa discipleship. But when you spend time on God, you find solutions, answers, and miracles. Alam mo, pag kinuwento mo yung barkada mo, sabihin niya sa'yo, ngayon ko naintindihan kaya pala, ganyan ka. Yun lang. At least, nakachismis lang sa'yo. Isang ganun, no? Well, may mga advices naman sometimes sa tao. Pero pag kay Lord ka lumapit, magugulat ka, you will find solutions. You will find answers. And you will find miracles in your life. Are you here? Are you looking for solutions? Lapit kay Lord. Are you looking for answers? Lapit kay Lord. Are you looking for miracles? Lapit tayo kay Lord. Kasi nga, perseverance proves that you trust in God's nature. Tanong ko lang, sino ba si Lord? Ano ba nature ni Lord? Di ba si Lord miracle worker? Di ba si Lord promise keeper? Kinanta ko na, no? Di ba siya yung light in the darkness? That is who you are? Di ba, kinanta ko na. Sino ba siya? King of Kings, Lord of Lords, Provider, Healer. Yun siya Yung problema, pag lumalapit tayo sa Kanya, hindi mo kasi siya kilala. Pero pag kilala mo siya, alam mo, ganyan ako kay Daddy. Pag lumalapit ako dati kay Daddy, Dad, pabilang nga ako, kaya-kaya niya yan, di ba? Mayaman kayo Pag kilala mo yung tatay mo, ganun ka Hindi, wala kang doubt Di ba? Okay lang ba kayo? Parang hindi niya ako kilala. Amen naman kayo para naman ma-excite ako. Ayaw ko na mag-preach. So recall natin. Tapos na po tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Balikan natin the two ingredients of perseverance. Unang-una, hunger. Number 2, passionate. Okay, kailangan meron kang gutom. Pangalawa, you should be passionate about it. And last but not least, perseverance proves faith in God's power. Pangalawa, trust in God's nature. So, let me end with this. Alam nyo, there's this artwork made by a well-known artist, Friedrich Mortis. Pakita natin yung picture. August Retsch. Na ang tawag po nila dito sa paintings na ito ay checkmate. Okay? Ang salitang checkmate po, kasi ito yan, ang meron sa picture ay isang sa painting na yan, makikita natin si Satan, ito si Satan, tapos si man,
Naglalaro sila ng chess. Tapos sa chess nila, okay, kung titignan mo, di ba sa larong chess kasi yan, ano yan, yung kailangan mong, sino na yun? Queen ba yun? Queen ba? King? Si Queen, no? Kailangan mong ma-checkmate si King. Si Queen. Si King, oh yan, oh, sorry. No? Kailangan mo ma-checkmate si King. Ibig sabihin nun, pag ano mo siya, ang term na tatawag doon, kapag, basta pag naiharap mo sa kanya at wala na siyang mapuntahan, panalo na yung kalaban, yung naggumawa nun. So sa larong ito, sa painting ito, it seems na yung man ay nasa isang hopeless situation na, no? At checkmate na siya. Checkmate na. Kaya nga ang tawag dito sa painting na to ay checkmate. Isang araw, habang ito ay nakadisplay sa isang lugar, no? Merong isang well-known chess player ang pumasyal. Ang pangalan niya si Paul Murphy. Ang pangalan nung chess player na ito ay si Paul Murphy. Okay? Ngayon, nung nakita niya, checkmate. Tapos nakita niya nag-chess. Siyempre, marunong tao ito sa chess. Nung nakita niya ito, naintriga siya. Tinignan niyang mabuti yung painting. At habang tinitignan niya yung mga pieces na ito, na-realize niya na hindi pa pala checkmate. Nakita niya, meron pa palang isang move. Yung tao, pero dahil hindi niya alam, akala niya checkmate na siya. Now, in life, listen to me, in life, the enemy will always say that your life is over. The experiences in life will always say to us na, checkmate ka na. Makasalanan ka kasi. Talunan ka kasi. Hindi nagagaling yung sakit mo. Hanggang diyan ka na lang. Wala na, tapos na yung season mo, tapos na yung ministry mo, tapos na yung keyword ni Lord sa buhay mo. Checkmate ka na. Kahit anong gawin mo, kahit anong panalangin mo, tapos ka na. But let me tell you this. Let me tell you that you have next a king that always has one move left. Kung akala mo, tapos na, let me tell you this. May move pa si Lord. May isa pang move si Lord. And just one move from God can change everything. You know what? There's this person in the Bible named Samson. Samson thought he was finished. Samson po ay isang napakalakas na tao, pero dahil sa kanyang sexual desire, siya po ay pinutulan ng buhok, natanggal ang kanyang power, yung lakas niya. Yung dalawang mata po niya ay kinuha, so nabulag itong mamang ito. And dumating sa time na, he thought talunan na siya, but for one last time, he prayed. Nanalangin siya kay Lord earnestly. At itong ginawa ng Lord sa kanya, Judges 16:28-30, sabi niya, then Samson called to the Lord and said, nanalangin siya, Lord, please remember me, and please strengthen me only this once, that I may avenge on the Philistines for my 2 eyes. Alam mo yung nawalang lakas niya, binalik ng Panginoon. At ang sabi sa 30, so the dead whom he killed at his death were more than those whom he had killed during his life. Ibig sabihin, yung career niya nung malakas pa niya, nung humingi siya ng lakas kay Lord, mas naging matindi bago siya namatay. Listen to me. It's not over unless God says it's over. Akala ni Samson, akala ng iba, talunan na siya. Hindi pa pala siya tapos. And if you're that person like now, listen to me, you felt like you don't have strength to continue, Reb, wala na po ako lakas. Hanggang dito na lang talaga. Let me tell you this. The king has one move left. Anong susi natin? You pray. You know what? This is the story of Israel and David against the Goliath. For days and weeks, the Philistines ridiculed Yahweh and the Israelites. Everyone is trembling in fear. Tinatakot sila ng malaking giant na ito. Pero hindi nila alam na ang Diyos pala ay may prepare na isang bata by the name David na trinain ng Diyos pumatay ng lion at bear para protektan hindi lang ang tupa pero ang isang bansa in the future. Alam niyo po, listen to me, there's no end while God is still in the picture. What seems end, what seems tapos na,
hanggat nandyan ang Diyos sa buhay mo, sabihin ko sa iyo, hindi pa tapos. Are you in the same situation? Felt like you were ridiculed and persecuted by people who don't know God? Listen to me. Don't let lack of faith of somebody else change your faith in God. Kung wala silang tiwala sa Diyos, ibahin mo ako. May tiwala ako sa Diyos ko. The king has one move left. At nakita natin yung story, napakaliit na bata. Pinatay po niya itong Goliath na ito at nagkaroon sila ng matinding victory. Si Saul, isang persecutor ng church. He was a threat to the disciples at pinano niyang patayin yung mga Kristiyano, especially sa Damascus. So takot na takot yung mga Christians sa Damascus. And during that time, okay, akala nila katapusan na nila, mamamatay na sila. But listen to me, God has one move left. Habang bumabiyahe si Saul, he met Christ. Saul, who was, diba, the persecutor of the sinner, tawag nga sa sarili niya, chief sinner, became a herald of God. Si Paul lang po ang sumulat ng 1/3 ng New Testament. God has one move left. May mga ganyang bang tao sa buhay mo? Parang sila yung sumisira ng faith mo, sumisira ng pangarap mo, or what? Let me tell you this, persevere in prayer. Kasi magugulat ka, pwede silang gamitin ng Diyos at babaguhin sila at mai-encounter nila ang Panginoon Diyos. And the last one, Jesus was crucified to the cross, died a horrible death, and was buried. Alam mo, for 3 days, Satan is rejoicing. Saya nila, talo namin si Jesus. The enemy seems to have the victory. But little did they know, after 3 days, the king has one move left. The Bible says, Jesus was risen. Patay na, pero binuhay pa ng Panginoon Diyos. Tanong ko po sa inyo, may mga patay na rin ba sa buhay mo? Patay na pangarap, patay na relationship, patay na desire. Listen to me. Persevere in prayer. Kasi bubuhayin lahat yan ng Panginoon Diyos. Tatayo tayong lahat. Pinakamalakas mo palakpak sa Panginoon.